Kumusta? Hello ulit sa inyong lahat. Nandito ako ulit at sasagutin ko yung part 17 sa Dreams Translation nyo, gaya ng pinangako ko. So ngayon, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang ipaalala sa inyo na ang page ko ay nasa 2.6 million plus of followers, 2.4 million plus of likes. Iisa lang ang page ko, wala nang iba. At hindi rin ako nanghihingi ng load. Lalo namang hindi ako nanghihingi ng registration fee, hindi ako nanghingi or nagpabayad sa mga panaginip na pinatranslate nyo. Hindi rin ako totoong nagpaparapol. Kaya hindi rin ako nanghihingi ng load kapalit ng combination numbers. Kasi ang combination numbers talaga ay pinupost ko sa YouTube ko. So ngayon, kinocontinue ko tong Dreams Translation Part 17. Kumuha ako galing sa page. Okay, sasagutin ko na kayo gaya ng format natin dati na isulat ko lang yung pangalan sa kasagot ng mga panaginip nyo. Mag-umpisa na po tayo, okay? Para naman kay Alil Morin, ang ibig sabihin ng panaginip mo ay isang swerte na hindi mo inaasahan o plano na magtagumpay ka. Basta isang bagay na swerte ito. Para ito kay Alil Morin. O isang swerte na hindi mo inaasahan, swerte na parating na hindi mo ini-expect. Okay? Para naman kay Mars Bitonio Trinidad. Dapat huwag mong baliwalain. Ang panaginip mo ay nagsasabi na hindi porket na naginip ka ng numero, binabaliwala mo ito. Ang numero kasi dalawang ibig sabihin nun. Either swerte siya or either babala sa'yo. So, hindi ko alam kung anong pwede kong isagot sa'yo dyan kasi hindi naman kompleto yung tanong mo sa akin. Pero yun po ibig sabihin nun. Isang swerte or either babala para sa'yo. Para naman kay Maria Luisa Rivares. Isang tao na may mabuting kalooban na tutulong sa iyo. Kumbaga, kahit kaano pa kalalim ang problema mo, itong tao na to nandiyan sa tabi mo palagi, tutulungan kanya kahit gaano pa kalalim ang problema mo. Para naman kay Pia Wintor, ibig sabihin ng panaginip mo ay pinapayuhan ka lang ng tatay mo na matuto ka sa buhay. Huwag mong ibinbin o huwag mong ipagbukas yung mga gagawin mo. Kung ano yung dapat mong tapusin, gawin mo na. Huwag kang magsayang ng oras kasi sabi ng tatay mo, mahalaga ang oras. Kailangan matuto ka sa buhay. Para naman kay Ana de Rota. Ibig sabihin ng panaginip mo na pwede kasi itong taong na to is magiging forever mo. Or either man hindi mo siya maging forever habang buhay, pwede mo siya magiging isang mabuting kaibigan. Basta ang ibig sabihin ng panaginip mo is maganda naman. Kumbaga, positive naman yung ibig sabihin. So, kung magkita man kayo ng ex mo, don't worry about it kasi dalawa ang ibig sabihin nun. Either maging mabuti kayong kaibigan or kayo talaga habang buhay. If ever may karelasyon ka, di ibig sabihin nun, pwedeng maging kaibigan kayo habang buhay. Para naman kay Ginaline Abistado Labagis. Maganda ibig sabihin ng panaginip mo. Kung may asawa ka, ibig sabihin, matiwasay ang pagsasama mo o pagsasama nyo ng asawa mo. Kung meron ka namang karelasyon o wala, ibig sabihin nyo ito ay paalala sa iyo na malapit ka ng mag-asawa at malapit mo nang matagpuan ng forever mo. Para naman kay Ariel Berta, isang trahedya o kalamidad na mangyayari na nandoon ka. Kumbaga, palagay natin isang bagyo, isang lindol, madadamay ka doon sa trahedya na yun. Pero, hindi naman sinabi doon sa panaginip mo na mamamatay ka. Huwag naman sana, no? Pero madadamay ka ito sa trahedya. Pero pwede kang magasgasan o masugatan. Basta ang mahalaga ito, maging maingat ka lang at laging manalangin. Para kay Mary Rose Paulo Juyan. Kausapin mo na lang ako sa inbox kasi itong panaginip mo is merong katotohanan siya, pwede rin hindi. So, mas mainam siguro mag-inbox na lang sa akin. Doon tayo mag-usap. Para naman kay Elaine Tallador Veronas. Lahat ng pangarap mo ay magtagumpay ka na. Kumbaga, ang ibig sabihin ng panaginip mo, kung ano man yung gusto mong mangyari sa buhay mo, mangyayari na, matutupad na. Kung ano man yung gusto mong plano, lahat yun magtagumpay at positive ang kalabasan. Para naman kay Maria Risa Marmol Iginte. Isa lang ibig sabihin niyan, kung ikaw ay may asawa, huwag padalos-dalos sa mga gawain o desisyon o mga bagay. Huwag ka muna, either may asawa ka o wala, basta ang tayo lang dito is huwag kang magpadalos-dalos sa mga bagay na hindi mo pinag-isipan kung pwede ba o tama ba o mali ba. Para naman kay John Wick, babala ito ng tatay mo na mag-ingat sa mga tao na nasa paligid mo.
dahil merong magtraidor. Mayroong tao dyan na gagawa ng hindi maganda laban sa iyo. So, mag-ingat ka lang. Ito yung babala ng tatay mo sa iyo. Ito yung kahulugan talaga ng panaginip mo. Ito yung ibig sabihin. Ito yung ibig iparating o ipahiwatig ng tatay mo. Yun po yung part 17 ko. Abangan nyo po sa next video ko, yung part 18. Medyo haba-habaan ko na siya. Ganun sinasabi ko, meron akong kombinasyon ng 658 saka sa Indonesia on my next video niya. Ganun sinasabi ko, lagi kayong maingat sa sarili niyo at sana nasagot ko ng maayos yung mga panaginip niyo. Huwag ho kayong mag-atubiling mag-comment lang sa mga panaginip niyo na hindi niyo maintindihan ang ibig ipahiwatig. Wala pa kong kapalit na hinihingi po dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat at God bless. Lahat ng mga OFW, mag-ingat po kayo, laban lang sa hamon ng buhay. Dito naman sa Pilipinas, laban lang, matatapos din natin itong COVID. Basta sundin lang natin protocol ng gobyerno at maging maingat sa sarili. Maraming salamat po. God bless you guys.